Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. Maaari ba tumayo ang lahat para sa ating panalangin na pinangunahan ni Miss Nicole Jean? Tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. Binibining Solomon. Bago kayo po ay pakiayos ang inyong mga upuan at pakitulong ng mga basura kung meron kayo nakikita. Kumusta kayo lahat? Okay lang. Maaari ba malaman kung sino ang lumipat sa ating Ngayon, bago tayo magsimula ay meron akong alintuntunin. Ito ay tinatawag na roar. Ano ang ibig sabihin ng roar? Respeto, aktibo, responsable. Maliwanag ba? Opo. Ngayon ay makakaroon tayo ng paunang gawain. So, pakibasa ang panuto. Buuin mo ako. Ayusin ang mga kinulong letra upang mabuo ang tamang salita na tumutugma sa larawang ipinapakita. Pag-isa lamang ito sa pagsulat ng tamang sagot. So, naiintindihan ba? Oo. Handa na ba? Oo. Okay. Ay! So, binibining no consent? Okay, tumpak. Bigyan natin si Rapos ng tatlong bagsak. Tradisyon. Elaine, ang sagot mo ay kultura. Tama ba? Tama. Okay, tama. Bigyan natin sila ng tatlong bagsak. Next. Mr. Johnny. Tama ba? Tumpak. Next. Oh, Gisa. Tama ba? Okay, tama. Bigyan natin si Gisa ng tatlong bagsak. Tapos na. So, base sa ating gawain, ano kaya ang ating talakayin? Wala ba? Hirap mo wala. Ang paksa ng ating tatalakayan ay tungkol sa Pagsasalin at pagsasaayos at pagsusuri ng kaparehong kultura. So, pakibasa. Ang pagsusuri ng kaparehong kultura ay isang paraan ng paghahambing at pag-unawa sa dalawa o higit pang kultura na may magkakatulad na katangian. Karaniwang layunin nito ang mas malalim na pag-unawa sa pagkakatulad ng mga paniniwala, gawi, tradisyon, wika, sining o pamumuhay ng mga tao mula sa magkaibang lipunan, ngunit may magkakahawig na aspeto. Base sa teksto, ano ang iyong naiintindihan, Mr. Julie? Para to sa akin, di ba, ito ay tungkol sa pagsusuri ng kaparehong kultura na kung saan maaaring na sinusuri natin ang dalawang lipunan na mayroong pagkakaparehong kultura, hindi lamang sa panloob, ngunit sa panlabas na rin na aspeto, tangible culture at intangible culture. Okay, tama. Bigyan natin si Mr. Julie ng Barangay Club. Okay, tama yung sinabi ni Julie. Sa Pilipinas ay maraming mga kultura na pareho ang kanilang mga kaugalian, tradisyon at mga pangkain. Di ba sa Pilipinas ay mayaman sa mga tradisyon at kultura? So, naiintindihan ba? Oo. Ito ang mga halimbawa sa kultura ng
Sa relihiyon naman ay parehong malakas ang impluwensya sa Katolismo na napapakita sa kanilang mga pista at ritual. So, ang kultura ng Ilocano at kultura Kapampangan ay ginagawa ang mga tradisyon na pareho sila sa mga kultura. So, naintindihan ba? Sa hakbang na pagsura ay pakibasa lahat. Tukuyin ang mga aspeto ng kultura na ihahambing. Halimbawa, relihiyon, wika, sining, pagkain. Pagkalawanan kung bakit pareho ang mga ito. Maaaring dulot ng geographical na halapitan, kasaysayan o evolusyon. Magbigay ang sarili pananaw kung paano nakakatulong ang pagsusuri ito sa mas mabuting ipagpaunawa sa kultura ng iba. So dito ay kailangan talagang suriin ang mga kultura kung ano ang kanilang pagkakaiba o pagkakapareho. Dahil ito ang importante para malaman natin kung ano talaga ang kanilang mga ginagawa sa kanilang kultura. So kinakailangan talaga na suriin natin ang mabuti. So naintindihan ba? Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangalawang gawain. Pakibasa ang panuto. Pumili ng dalawang kultura na sa iyong palagay ay may pagkakatulad. Maaaring itong dalawang kultura mula sa iba't ibang bansa o dalawang regional na kultura sa Pilipinas. Gamit ang karanayan o sanaysay, suriin at ipaliwanag ang kanilang pagkakatulad batay sa mga sumusunod na aspekto: paniniwala o relihiyon, tradisyon at kawalian, gawi at pamumuhay ng mga tao. Naintindihan ba? Oo! So dito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. So maaari na tayo kumuha ng maliit na video. Bibigyan ko lang ng 5 minuto. Tatlong minuto na lang. Tapos na ba? Sa bawat grupo ay magbigay ng isang Yes, Minnie Claire. Good. 2 minuto na lang. Isang minuto na lang. Tapos na ba? Opo! Tapos na ba ang unang pangkat? Opo! Sino ang iyong magpapasirula? Okay, si Ginong
Magandang umaga sa ating lahat. Para po sa amin, ang napili namin ay sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao, ang mga kapatid nating Muslim at ang Malaysia. Sa paniniwala o relihiyon, pareho po silang may sinasamba o naniniwala sa Islam o sila ay mga tinatawag natin Muslim. Samantalang sa tradisyon naman at saka sa kaugalian, makikita natin na pareho silang hindi kumakain ng baboy at saka mayroon silang tinatawag na ang tawag na parang ginagawa nila na kung sa Kristiyano ay mayroong banal na mahal na araw, sa kanila din mayroong parang Ramadan. Yes, meron silang Ramadan. At kung sa pagkain naman, hindi ba kadalasan sa kanila ay mahilig din sa maaanghang na mga pagkain. Tapos isa sa kanilang sikat na pagkain na naipasa din sa atin, kumbaga na-influensya din tayong mga Kristiyano ay yung pagkain pastil. Sa gawi at pamumuhay naman ng mga tao, makikita natin na ang Pilipinas at Malaysia, partikular sa bahaging Tawi-Tawi, ay parang magkalapit lamang, hindi nagkakalayo. Isa sa kanilang pamumuhay na doon ay ang pag-iingisan kung saan ang dagat ang pangunahing hanap buhay nila. Okay, bigyan natin ang unang pangkat ng Barangay Club. Ang ikalawang pangkat, sino ang iyong magsusunod? Sa amin naman, sa aspecto ng pagkakaparin ng Cebuano at Tagalog ay ang salitang panaw. Pagkakita ay balong kahulugan nila. Ang salitang panaw sa Cebuano ay paglapan. Sa panaw naman sa Tagalog ay patay. Tradisyon naman ay pareho silang pagmamano. Pagkain nila ay kumakain sila ng pinisi na pareho din ang liwag sa huli. Dahil sa suotan naman yung Pilipinas. Okay, tama. Bigyan natin ang pangalawang pangkat na Barangay Club. So, maaari na bumalik ang iyong mga buwan. Pag-iayos sa huli. So, ngayon ay makakaroon tayo ng pagkatayahan. Handa na ba? Oo. So, kumuha ng isang kapak na papel. So, handa na ba? Opo. Number 1. Tapos na? Opo. Wait lang nga, saglit. Okay na nga. Sa teksto, BIS, sulat ang tama kung masaya, pahayag at ang mali kung hindi. Naintindihan ba? Oo. Tapos na? Okay na nga. Okay, ngayon ay dadako kayo sa takdang aralin. Pakibasa ang panuto. Pumili ng dalawang kultura na sa iyong palagay ay may ilang pagkakatulad.